Good morning guys! Dahil walang pasok yung asawa ko ngayon, kaya nandito po kami sa laot nag-aangat. At kung tutusin guys, bihira na lang kami nag-aangat dahil taghirap po ngayon ang nagpapahuli na tilapia. Kumbaga, hindi tulad ng dati na pag-aangat namin ay marami laging nahuhuli. Ngayon po guys, pahirapan talaga ang pahuli. So walang gawa yung asawa ko sa kanyang inekstrahan trabaho. Kaya po siya iniyaya ako mag-angat para naman po makalibre ng pang-ulam. Kahit pang-ulam na lang po dahil hindi na basta-basta makapagbenta. Dahil nga po taghirap ang pahuli ng isda. So niyaya ko yung asawa ko, total wala naman siyang gawa. Tatlong araw nga po pala siyang walang gawa. Kaya niyaya ko po siya na mag-angat para makalibre na kami sa ulam at hindi na bili ng bili dahil nga po sa sobrang mahal ng bilihin, lalo na po yung mga ulam dito, napakamahal po yung ulam ng mga isdang alat po, napakamahal. Kaya nga po sabi ko mag-aangat na lang tayo para makalibre na tayo ng ulam. Total wala ka namang ginagawa, pero po yung asawa ko ay tinatamad po siya mag-angat at dahil nga po lugi na daw kami sa pag-aangat dahil wala naman pong nahuhuli. Minsan nga po nakakabinta rin kami 2 kilo o 3 kilo. Hindi po talaga sapat para sa pang-araw-araw. Lalo na po tulad namin na maraming pinapaaral. Hindi po talaga sapat yung mga 3 kilo na benta. Kaya ang asawa ko ay tinatamad talaga mag-angat. Napilitan po yan sumama dahil pinilit ko lang po. Tapos na po siya nagkalos ng isang cage at ayun nga po, nilapit na yung bangka para titingnan namin po yung pinalos niyang cage. Unti-unti nga pala hihilain yung lambat guys para hindi mabulabog yung isda at hindi tatakbo. Kaya unti-unti niyang hihilain, titingnan namin kung may laman ba talaga. Sabi ng asawa ko, talagang pag malinaw ang tubig ay mahirap talagang pahuli ng isda. Ayan nga guys. Kung tutusin, salita ng salita po yan dahil mahirap daw ang pagkakalos tapos wala naman daw nahuhuli. Wala pa nga po siya nakikitang isda dyan kaya siya po yung naiiyamot. Sabi ko naman sa kanya, ganyan talaga, patsambahan lang ang pangingisda, hindi tulad ng dati ay laging maraming huli. Kumbaga sa sugal ay may talo, may panalo. Unti-unti na nga po niyan hinihila hanggat pumupunta po dyan sa dulo kung talagang may laman po yan. Unang kids pa lang po yan guys. Kinalos niya po yan kanina. Titingnan na po namin kung may laman. Nawakan niya po yan kasi siya lang po naghawak mag-isa kaya nahirapan po siya habang ako po ay nagbibideo. Hindi po ako nakahawak sa lambat na yan guys dahil nakapokus po ako sa cellphone pagbibideo at ako po ay natatakot baka po malalaglag yung cellphone ko dati po kasi nung una-una pa lang namin pagbablog po nalaglag po yung cellphone ko kaya dalang-dala na po ako at ako'y natatakot na talaga. Kaya sobrang ingat ko po ngayon dahil wala po tayong sapat na para pambili ng cellphone lagi. At ayan guys, may nahuhuli naman kahit papaano. Pero guys, mayroon po kami nakikitang mga isdang maliliit yung tinatawag po dito sa amin na ayungin. Dinadaing po yan dito sa amin. At may kunting tilapia naman po siya kahit papaano. Hindi na po kami bibili ng ulam. Makalibre na po yan. Yan, marami-rami pong guys, marami-rami pong ayungin. Mahal po yan dito sa amin guys, nabibili po yan dito at dinadaing ng mga tao. Kaya lang medyo maliliit pa siya, hindi pa po pwedeng daingin. Pambilad na lang po siya ng buo. May kunting tilapia guys, ayan. Libre na po sa pang-ulam, hindi na po bibili. Sa mahal po ng bilihin, dapat magsipag at tiyaga na lang po tayo dito sa pangingisda. At ayan guys, yung unang angat namin, yan ang huli namin. Yan, ilang tilapia lang po yan guys. Maganda na rin yan kaysa magbibili ka na sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kung hindi ka magtsatsaga ay di wala kang nilaga, kumbaga kasabihan ng mga matatanda. At yan nga po guys, yung pangalawa niyang kalos. Ayan, nakarating na po siya sa dulo, kinat ko na lang po siya. Yan yung mga huli namin ng una. At yung pangalawang kids, ayan, patapos na rin po siya. Maya-maya guys, aakyat na yan sa bangka at titingnan naman namin ulit yan. Dahil sa sobrang green ng tubig guys, sabi ng asawa ko, matataba na daw ngayon ang mga tilapia pag maglalaglag. Kaso mga tao dito sa amin hindi pa sila naglalaglagan ng mga isda dahil nga po pangit daw yung tubig. Pero sabi ng iba, maganda na yung tubig ngayon kasi marami ng pagkain ng isda. Yung kulay green na yan guys, Lia ang tawag dito sa
amin. Kumbaga pagkain ng mga isda yung kulay green. Liya, kaya maganda na raw ngayon ang paglalaglag ng tilapia dahil matataba daw yung tilapia ngayon kung maglalaglag yung may mga kids dito kasi nga sa kulay green na tubig. Kaso yung iba ayaw pa maglalaglag at sila ay natatakot maglaglag. Gawa nung unang taon ay talagang wala pong napakinabangan ng mga binubuhay na isda noon. Dahil winasak po yun ng bagyong Christine, tulad po ng amin na inalagaan ng asawa ko. Halos mababaliw yung asawa kong kaiisip ng mga isda namin na hahanguin na po sana yung isang buwan na lang po. Hahanguin na sana yung ng November. Ano po yung buwan ng bagyong Christine? August. August, September ata po yun. Basta isang buwan na lang po siya mahigit. Hahanguin na po siya nung December po yun. Tuwang-tuwa na nga po kami dahil akala namin makabili na kami ng konting lupa para makapagpabahay doon sa isda na inalagaan namin, pati yung may sarili din po kami kahit papano. Kaya nga po, hindi namin inasahan, dumating po yung kalamidad na bagyong Christine at yun po nawasak lahat ng aming hanap buhay. At kami guys, pauwi na nga pala kami. At ayan nga po yung aming isla ng Talim. Ayan guys, to. Kulay green. Binibidyohan ko talaga yung tubig dahil ako'y natutuwa titingnan yung tubig, oh. Kulay green. Yan po kami dyan nakatira. Ayan. Doon po sa may dulo. Ang ganda ng view ng isla ng Talim. Lalo na yung bulaklak na yan na kulay pula. Gustong gusto ko yung kulay niyan. Dito po kami sa pinakadulo ng isla ng Talim nakatira guys. At yan na nga po. Bye-bye. Pakishare ang follow na lang po ng aking mga video. Thank you for watching.